Nay, gusto kong malaman kung nakahanap na po kayo ng maliban doon sa unang nakita po nating lupa. May bago po kayo nakita? Meron sana doon, tapos yung sa may papasok din po doon, kaso dulo pang konti. Kasi sabi ko nun katekram kila nanay, pag-uusapan namin ulit pagkatapos ng birthday para ano po. So yun po, stop po muna natin. Just a heads up lamang po, in this video naman is pag-uusapan po natin yung tungkol nga po sa pabahay or update sa pabahay para sa pamilya ni Luis. Kasi alam naman po natin na talagang gustong-gusto na po nilang makaalis doon dahil nga po parang pinag-iinitan na po sila ng may-ari ng lupa, tapos tinaasan pa yung renta na naging 5K na, so medyo nahihirapan na po sila nanay na bayaran yung napakalaking upa o renta doon. Kaya nung nakaraan, bago pa man nag-birthday si Luis, mga July, yun nga po, may tinignan na sila na lupa. Pero sabi ni Tekram na muli ka po nilang pag-uusapan ito pagkatapos nga po ng birthday ni Luis. So ito nga po, update nga po ni nanay, meron siyang nakitang lupa daw. Parang doon yata banda doon sa tinignan nila. Pero yun, ang mahirap kasi talaga sa pabahay kapag walang sariling lupa, talagang mahirap maghanap kasi ng lupa sa panahon ngayon, especially doon sa mga lugar na medyo pa-commercial na, so medyo mahal-mahal din po kasi talaga yung mga lupa sa ganoong lugar. Yung mura kasi na lupa ngayon is yung mga nasa bundok, yung mga nasa tuktok ng bundok. Yun po yung mga mura na lupa. Pero pagdating nga po doon sa mga kumbaga residential talaga, maraming mga bahay, medyo mahal-mahal na po talaga. Kaya medyo mahirap po talaga magpabahay kapag walang sariling lupa. But anyway, we are going to pray, or we are praying na sana magkaroon nga po sila or makahanap nga po sila ng lupa na pagtatayuan ng bahay. Nang sa ganun is makalipat na nga po sila at hindi na sila mag-aalala pa ng babayaran monthly para sa kanilang renta sa bahay o sa lupa, kasi may sarili na nga po silang lupa. So ito po, ipapatuloy po natin ang panonood tungkol nga po sa update sa pabahay nila Luis. Kaso ano daw, hintayin pa daw maibenta yung lote na tapos saka ibebenta rin yung sa tapat ng eskwelahan. Kaya matagal pa rin po yun. Hintayin pa raw yung, may nagsangla daw po kasi doon ng bukid. Ngayon, gusto niya mabenta sa kanya yung sinangla. Tapos, pag nabili na po niya yung sinangla, sa kanya, ibebenta po yung lote niya na yun sa may eskwelahan na yun. Maliban po doon, wala po kayong ibang tinignan? Tapos meron naman po doon, kaso matagal pa rin bago mapatayuan. Yung pwedeng installment, yung parang subdivision na gagawain, pero hindi pa po kupunin pa raw yung islat kulang 40 pa yung islat. Kaya mga kulang 3 years pa bago matayuan ng bahay. Kumbaga pupunuin po muna yung mga islat. Kung okay lang sana, bahay kubo lang yung gagawin natin. Bukas makalawa, pwede naman natin Pero gusto ko sana, yung kahit pa paano, yung matibay ho talaga siya. Pero maganda rin yung parang, alam niyo yung ibig sabihin yung pwede kang magtanim ng Yung medyo mga 560 square meter daw yun. Laki. Yun sa may amo namin dati, yun may-ari. Yeah po. Ang ganyan ho kasi na, yung mga malalapit sa, kumari sa school, sa mga Kaya nga po. mahal talaga siya. Pero doon sa gusto ni Tita Evangeline na gagawan kayo ng sari-sari store, maganda ho siya kasi malapit ho siya sa Uy, yun. Maganda pala yung plano ni Tita Evangeline sa pamilya ni Luis. Bibigyan sila ng sari-sari store. So kapag meron pong ganun sila, ay paniguradong malaki pong maitutulong nila nun sa kanilang pamilya, especially sa mga pangailangan po nila. Although, yung sari-sari store is, kasi hindi siya ganun kalaki yung kita in daily basis. Pero kapag maipon po ito in a monthly basis, medyo malaki-laki rin po yung kikitain nun. Especially kapag yung sari-sari store is, alam mo yung maraming tao. So yung sinasabi ni nanay na 560 square meters, parang nasa tapat daw, paaralan daw po yun. So ideal po yun na lupa or place na pagtatayuan ng sari-sari store. Ang problema nga lang kapag 560 square meters, so medyo mahal-mahal din po talaga yun. Kasi nga, usually nga kapag 100 square meter
tapos medyo matao na lugar, usually nasa 100 to 200k din po yung ano nun, yung presyo nun. So how much more pa kaya kapag 560 square meter? So medyo mahal-mahal din po yun. At meron pang nakita isa si nanay, yung para siyang housing, yung sinasabi nga po din nanay na parang housing na kailangan mo nang mapuno yung slot. So installment. So parang housing po yun, meron pong ganito sa amin dito. Pero yun nga, medyo matagal-tagal pa po yun kasi kailangan mo nang punuin yung slot at hindi ka basta-basta makakapasok doon sa or makakaano sa slot na yun. Kailangan mo na ng maraming mga pagdadaanan na process kumbaga. So yun. Ito po yung lote. Ganyan po siya. Pagdiretsong ganun. Maliwalas naman kasi. Opo. Yung gusto po ni Tita Evangeline na sari-sari store, okay po siya sa ganyan. Yung ano na, di ba may tinignan no tayo doon sa yung sa harapan nagustuhan ko, yung maluwag. Ano po yun? Hindi niyo ba natulungan? Sabi po ng kumari ko, hindi naman daw binibenta yun. Actually, maganda nga sana yun yung nakita nila Tekram doon, yung may tanim na mga mais, tapos medyo open pa siya. Maganda sana yun kasi maaliwalas nga po, tapos labas-pasok lamang yung hangin kasi nga makahoy, maraming mga puno sa paligid. Pero yun nga, hindi pala binibenta yun. Pero maganda po sana yun, napaka-ideal po nun na place para pagtayuan sana ng kanilang bahay. Yun sana kasi, kumbaga ho sa hindi ho siya ganun kamahal, pero maganda yung pwesto. Pero doon din, yun nga po yung naalok nga lang, kaso mahal nga lang yung 1 million nga daw yun, 560 square meter. May mga tanim silang mga saging-saging, mga kamote. Pero maluwang po talaga yung space. Kaso yun lang, mahal. Yun nga po yung sinasabi ko kapag ganoon po na place na malapit nga po sa residential or maraming tao, especially tapat ng paaralan, is medyo mahal nga po talaga. So 560 square meter, 1 million, napakalaki po nun, napakamahal po nun. Although kapag pag-iipunan naman siguro, marami naman nagbibigay ng mga tulong at pagmamahal kay Luis, okay so sana yun, pero para sa akin napakamahal po nun, tapos 560 square meter, napakalaki po ng lupa na iyon. Although, pwede naman nilang pagtataniman, so mapapakinabangan din naman nila. Pero anyway, ayan, abangan na lamang po natin kung ano po yung magiging update, kung makahanap pa sila ng lupa na medyo mura-mura, na ideal na pagtayo ng kanilang bahay, or baka okay na sila doon sa 560 square meter, 1 million. So, abangan na lamang po natin sa YouTube channel po ni Tekram. Alam ko naman na magiging na yung update kay Luis. Kumbaga, palaging mayroon ng update kay Luis dahil nga po, alam ko babalik na talaga si Luis sa Manalastas family. Hindi pa man nabanggit, hindi pa man confirm, pero nasa puso ko na talagang babalik si Luis sa Manalastas family. So, abangan po natin iyon. So yun, I think hanggang dito na lang po muna itong gagawin ko na reaction video. God bless po and bye for now po.